Lasang sunog yung chicharon bulaklak, tsaka medyo nakakaulo. Eto guys, panoorin nyo, ito po sila ang isa sa mga maraming bashers ni Diwata sa kanyang Diwata Pares Overload. Lasang sunog yung chicharon bulaklak, tsaka medyo nakakaulo. Ayan na nga, naisipan namin ng friend ko na puntahan yung Diwata Pares Overload. So, sumakay na nga kami ng taxi after work, pumunta kami dito. So, nakita nyo naman kung gaano kahaba yung pila. Sabi ni Kuya Driver, maikli pa daw tong pila na to. O, diba, nakita nyo, sobrang daming nakapila. So, ayun na nga, nagsimula na nga kaming pumila. So, I think mga isang oras kami mahigit na nakapila. So, bandang mga 5 a.m. na kami nakarating doon sa sa kuhanan ng sabaw and kanin. So, since ito, nakikita nyo, meron na kaming lechon kawali and chicharon bulaklak. So, ano siya, only rice, only sabaw, tapos may kasama ng coke for 100 pesos. So, nagsimula na nga kaming mag-start kumain. Ayan, so, nung unang tikim ko sa kanin, medyo meron siyang medyo matigas, medyo hindi luto yung kanin. Ayan, so, nung tinikman namin yung sabaw and chicharon bulaklak, yung lechon kawali naman. Kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung, magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken. Magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero, ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Pares eh. So, yeah, hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Pares. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So Sa tingin nyo kaya, pipilahan kaya yan ng ganyan kadaming tao, nagtitiis sa haba ng pila para lang makatikim or matikman ang Pares Overload ni Diwata? At syempre, wag naman po tayong masyadong perfectionist. Kung may expectation ka, dun ka po kumain sa mahaling restaurant. Ayun nga, sabi mo nga, di ba, 100 lang ang binayaran mo sa dami ng iyong in-order. So, kung ikaw po ay nagluluto, lalong-lalo na kapag nagluluto ka po ng maramihan, so may idea ka na. Ngayon, ibase po natin ang ating expectation sa ating binabayaran. So, ikaw, anong masasabi mo dito? Ano yung opinion mo? Huwag kalimutang i-comment mo sa baba.